Mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat. At ito na yung huling araw ng pag-upo natin ng KUE Vlogs. At maraming salamat po sa mga sumubaybay at naging parte or naging bahagi ng reflection sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng Kabataang Unida Ecumenical, lalong-lalo na sa mga naging pangulo ng mga nakaraang terms pa ng Kabataang Unida Ecumenical. At nawa ay samahan niyo pa rin kami until sa aming virtual celebration sa December 28. Ayan, so bilang pasimula po, muli ako si Maria K. Catherine Almario, ang kasalukuyang Pangulo ng Kabataang Unida Ecumenical. Kailan ka naging Pangulo ng Kabataang Unida Ecumenical? Naging Pangulo po ako ng KUE noong 2017. Supposedly, matatapos na po yung term namin this year, 2020, pero na-extend kami until 2021 because of the pandemic. So, I think it's also part of the history that we were also extended. Ilarawan ang KUE sa 1 hanggang 3 salita. Siguro yung gagamitin ko na paglalarawan sa Kabataang Unida Ecumenical ay yung ginamit namin na tema nung Youth Sunday at nung nakaraan pa na Youth Sunday din last year, which is KUE, nangunguna, tumitindig, naglilingkod. Una, nangunguna dahil nakita naman natin na ang Kabataang Unida Ecumenical simula pa nung una ay nanguna na sa mga gawain ng ating iglesia at sa pagpapalago ng pananampalataya ng maraming kabataan. Since 1995, KUE was very active in leading not just yung mga kabataan but also yung mga iba pang kapisanan. Kasi nakita naman din natin during the past years na yung mga nagiging Kabataang Unida Ecumenical leaders, yung mga nagiging leaders, they were able to lead also yung other organization or other pillars ng ating iglesia like Sunday School, even yung mga iba pang pillars like kababaihan, kalalakihan. Kasi syempre yung mga other kapisanan din, nanggaling din naman sila bilang isang kabataan. So, patuloy for 25 years at sa beyond pa, na alam natin na nangunguna talaga ang Kabataang Unida Ecumenical. Pangalawa, tumitindig. Nakita ko kasi na ang pagiging Kabataang Unida Ecumenical, it goes beyond, no? Hindi siya natatapos. KUE ka ngayon, KUE ka forever. Ganun. Tumitindig ka sa lahat ng unos ng buhay, sa lahat ng sakuna ng buhay. Alam din natin yan sa lahat ng naging karanasan ng maraming kabataan, maraming KUE. At nakita natin kung paano sila tumindig, paano ang bawat isa ay tumitindig sa kung anumang pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Siyempre, sa pamamagitan din yun ng gabay na binibigay sa atin ng ating Panginoon at sa patuloy na pagsandig natin sa Kanya. No? At yung pagtindig na yun ay hindi lamang nakikita sa ating mga pansariling or personal na buhay, pansarili natin. No? Nakita din natin kung paano tayo tumitindig sa ating pananampalataya, kung paano natin siyang i-assert, at kung paano tayo ay patuloy na naniniwala at ipinapamahagi or binabahagi sa iba ang pagliligtas at pagmamahal ng Diyos sa atin. At yun din, dahil sa sinabi ko, no, nakikita din natin na tumitindig tayo para sa kapakanan ng ating kapwa. Nakita natin na ang Kabataang Unida Ecumenical ay hindi lamang tumatayo bilang parte or haligi ng Iglesia Unida Ecumenical, ngunit naging parte din siya ng isang malawak na lipunan na tumitindig tayo para sa katotohanan at para sa ibang tao na alam naman natin na yung iba voiceless, yung iba hindi sila makatindig, no? Pero naging parte din tayo yung pagtindig na yun. At pangatlo ay naglilingkod. Kasi sa lahat ng
sa lahat ng mga sinabi ko, siguro yung pinaka baseline talaga nun is ang Kabataang Unida Ecumenical ay naglilingkod. Naglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. At siguro yung pinaka na dito is naglilingkod bilang isang sa organisasyon or sa KUE mismo, naglilingkod sa iglesia. Marami na nga sa atin din yung mga naging manggagawa ng ating iglesia. So nakita talaga natin kung may iba't ibang kaparaanan na tinatawag tayo ng Panginoon kung saan tayo maglilingkod. At marami sa atin, nakita din natin, naglilingkod mismo sa ating mga iglesia, mga naging manggagawa, marami na din sa mga kabataan yung naging manggagawa. Marami din sa mga kabataan yung nakikita natin naglilingkod sa ating kapwa, naglilingkod sa iba't ibang sektor ng lipunan, at kung paano sila tinawag ng Panginoon. Nakikita natin yon sa bawat isang Kabataang Unida Ecumenical. At siguro yun din yung isa sa mga lakas na ibinigay ng KUE, at yung mga teachings, mga learnings na nakuha nila from KUE ay nagagamit din nila doon sa mga paglilingkod na yun. So, yun yung tatlong salita, tumitindig, or nangunguna, tumitindig, at naglilingkod. Ano ang ilan sa mga karanasan na hindi mo malilimutan mula sa KUE? Una siguro ay yung noong delegado pa ako. Na hindi pa ako leader or hindi pa ako parte ng pamunuan. Siguro yung isa sa mga pinaka-memorable for me is Christmas Con yun. Alam ko first time kung umattend ng Christmas conference noon na ginanap sa SPC sa San Pablo, sa simbahan ng San Pablo sa bayan. Doon ko na-meet syempre yung mga unang kabatch ko ng Kabataang Unida Ecumenical. Sina Mariel, sina Bing, kasama ko din nun si Orving. Yun, so doon ko na-meet talaga yung mga unang mga kabatch ko ng KUE. And there was a specific activity that really struck me, which was yung may nakapiring kami, tapos may trust walk, ganyan. Tapos tataas kami dun sa second floor and third floor ng SPC sa church. And it struck me because while nakapiring ka, people are talking to you, saying things about you, or it might be true or might not be true yung mga sinasabi nila. Pero dun ko nakita na I was able to know myself more. Saan nga ba patutungo yung paglilingkod ko bilang KUE, na hindi lang ako, of course, sumasama dun para magkaroon ng delegasyon yung aking lokal na iglesia, kundi sumasama ako dahil, because of camaraderie. The second one is gusto ko pa na magkaroon ng deeper reflection about myself and of how I will be able to serve or to give service nga to the Lord and to other people as well. Yun. And siguro yung pangalawa, yung naging pangulo na ako ng Kabataang Unida Ecumenical, one of the most memorable for me was yung youth camp namin ng I Am Transformed. Sobrang overwhelming that time kasi sa lahat ng inatenan ko na gawain ng KUE, ng youth camp and Christmas Con, it was the most number. Nung time ng I Am Transformed na youth camp, yun yung pinakamaraming delegado na naatenan ko. We were over 100. Na I feel like, hindi ko alam kung nalampasan na before, pero ang dami namin nun. And what's a good thing during that time is sobrang dami ding leaders. Ang daming leaders, we were able to plan ahead lahat ng kailangan, pinlalo na namin ahead of time.
Para pagdating doon, execute na lang. And yun nga yung nangyari. Sobrang memorable nun. Kasi nagkaroon din naman kami ng mga iba't ibang problema during that time. Pero we were able to solve it. We were able to pull everything together with all the leaders. Sobrang daming staff nun and sobrang daming delegates from different congregations. And I was really happy. And sobrang blessed kami during that time. Kasi nakikita na namin na ang Kabataan Unido Ecumenical ay isa talaga sa pinaka-mahalagang haligi ng iglesia. Hindi lamang sa numbers because of dahil madami kami, but because makikita mo din talaga dun sa mga kabataan how dedicated they are, how persevere they are to be part of the organization, and as well as kung paano pa nila mapapalalim yung kanilang mga pananampalataya. It was really evident, and sobrang grateful kami yung mga leaders during that time. Yun. So, yung sunod siguro na isa ding na memorable for me is yung hindi lang ako natapos sa 4 na sulok ng iglesia, kundi ang paglilingkod ko bilang Kabataan Unido Ecumenical o bilang isang leader kabataan ay it went beyond Iglesia Unida Ecumenical. And siguro yung masashare ko is I was able to be part of an ecumenical body, and yung isa sa mga pinaka-memorable for me is when I went to Thailand. I was given an opportunity by the National Council of Churches in the Philippines to be able to represent NCCP and the Philippines doon sa Thailand. It was a very fruitful and productive experience for me kasi I was able to understand better my faith. I was able to understand well yung konteksto ng Biblia, yung iba't ibang kwento ng konteksto ng Bible. I was able to meet different and well-known theologians in Asia, and also yung mga na-meet ko din ng mga theologians, mga pastors all over Asia, from different countries din. Sobrang lalo pa akong minulat ng pagpunta ko doon into saan nga ba at ano nga ba ang aking pananampalataya at para saan yung aking pananampalataya. Yun yung mas natutunan ko doon, na hindi lamang hindi lamang tayo dapat talaga naglilingkod sa loob ng ating iglesia, kundi ang ating pananampalataya ay dapat na lumalabas at nakikipamuhay tayo, no? At nagiging inclusive tayo of all differences or of all believers sa lahat ng mga iba't ibang pananampalataya na meron ng ibang tao. Yun yung mga memorable stuff for me. So, 3 yun. Ano-ano ang mga pagsubok na iyong hinarap bilang Pangulo ng KUE na humubog sa iyong pananampalataya at paglilingkod? Una sa lahat is yung isa sa mga pagsubok talaga na kinaharap ko ay yung stress, yung anxiety. It was during my term na dun ko ang daming nangyayari sa buhay ko. I was studying. Ang daming nangyayari sa pag-aaral ko. How to juggle studies with Kabataan Unido Ecumenical duties plus youth sector duty. Madaming nangyayari at isa sa mga
kinalaban ko talaga is yung stress. At alam din yan ng mga kasama ko sa pamunuan kung paano naging stressful din yung past years. At kung paano nakadagdag din yung iba't iba na nangyayari sa mundo natin at yung nangyayari sa loob ng simbahan. Yun din, nakadagdag siya doon sa patuloy na pagsubok na kinaharap ko bilang Pangulo ng Kabataang Unida Ecumenical. Ngunit, hindi naman siya, nagkaroon din naman ng ease yun dahil na din sa aking mga kasama at dahil na din sa gabay ng Panginoon. Patuloy niya naman akong ina-assure na palagi din siyang nandyan para sa akin. No? I went to the point na gusto ko na talaga mag-resign bilang Kabataang Unida Ecumenical President. Alam niya nung ibang mga kabataan, pero tumimo sa akin yung sinabi sa akin ni Pastor JR during that time. Sabi niya sa akin, marami pa tayong pagdadaanan at marami pa rin tayong, sa lahat ng pagdadaanan na yun, marami pa tayong malalampasan. At siguro yun yung isa sa mga nag-lift up din sa akin bilang isang naglilingkod at bilang isang leader kabataan. At dagdag na din doon siguro sa mga naging struggle ko din ay yung how people treat you, kung paano ka tinitingnan ng mga tao, kung paano ka din i-judge siguro ng mga tao, even inside the church. Minsan, yun pa din, sila pa rin yung nagbibigay sa'yo ng ganong kind of pagsubok, no? Kung paano kanila tingnan, kung paano ka dapat kumilos. And during that time na sabi ko kay Pastor na parang gusto ko niya mag-resign, he just told me, wag na natin isipin ng ibang tao at tingnan na lang natin yung mga tao na patuloy pa rin naniniwala sa atin. At nakita ko yon sa mga ibang kabataan, yung desire ng ibang kabataan, ng mga leader kabataan na second liner sa amin. Siguro sila din yung isa sa nag-remind sa akin na magpatuloy at magpatuloy lang sa aking mga paglilingkod. At kaya grateful din ako sa kanila dahil nakitaan ko sila na how dedicated they are. So, ganun din dapat ako na ka-dedicated. Ano ang pangarap mo para sa KUE? Pangarap ko kauna-unahan, katulad ng sinabi ko nung nakaraang KUEYL, I want KUE to be a safe space. Gusto ko na makapag-create ang Kabataang Unida Ecumenical ng isang space na ang mga kabataan ay nakakapagsabi, nakakapag-voice out ng kanilang mga hinanain, ng kanilang mga suggestions, ng kanilang mga nararamdaman, at ng kanilang mga nasa isip. Para maging less stressful yung environment at mas maging caring community ang Kabataang Unida Ecumenical. Siguro yun yung isa sa mga pangarap ko talaga. At kasi once you become a caring community, you will be able to welcome everyone, kahit pa anong differences yan. Yun pa rin yung pagmamahal pa rin at yung pagkalinga pa rin yung mararamdaman ng bawat isa. So, it means when you become a safe space, sobrang bountiful yung pagmamahal at yung pagkalinga sa bawat isa. Yun. At syempre, pangarap ko pa rin sa KUE na patuloy pa rin siyang lumago at patuloy pa rin siyang maglingkod at patuloy na makapaghubog ng mga Kabataang Unida Ecumenical na maglilingkod sa ating banal na iglesia, sa ating lipunan, sa ating kapwa, at patuloy na tatawagin ng Panginoon sa lahat ng mga gawain at lahat ng programa para sa patuloy na pag-unlad din ng ating iglesia. Dahil isa nga sa pinakamatibay talaga ang Kabataang Unida Ecumenical na haligi ng ating iglesia. Ano ang maipapayo mo o mensahe sa mga kabataan at sa magiging susunod na mamumuno sa KUE?
Ayan, so siguro mensahe ko sa lahat ng kabataan ay patuloy pa rin natin na kilalanin ang ating mga sarili at ang ating mga paglilingkod at ang ating pananampalataya. Kasi doon natin malalaman kung saang parte ba tayo tinawag ng Panginoon o kung saan niya tayo tinawag, kung saan tayo maglilingkod. At siguro deeper reflection, deeper na mga pag-aaral pa para mas matutunan natin kung ano nga ba yung konteksto ng ating pananampalataya, ano nga ba yung mga misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. At sa mga magiging susunod na mamumuno sa KUE, magpatuloy lang. Yun yung nag-push forward sa akin, magpatuloy at maniwala. Dahil alam natin at the end of the day na ang Panginoon pa rin ang kumikilos para sa atin at tayo ay naging instrumento niya sa lahat ng ating mga ginagawa at sa lahat ng gusto niya na paglingkuran natin. At sa kahit na ano pang pagsubok na pagdaanan ng bawat isa at kung ano man yung kaharapin natin, magpatuloy lang. Move forward, padayon. Yun, sa lahat ng mga kabataan na at saka yung minsan meron kasi tayong doubt na baka hindi natin kayanin maging leader, hindi natin kayanin na mamuno sa Kabataang Unida Ecumenical. Pero akala ko din ganun dati. Pero at the end of the day, meron pa ring support system, meron pa ring patuloy hanggat may naniniwala sa'yo, hanggat ginagawa mo yung alam mong paraan ng paglilingkod na alam mo, magpatuloy lang. Dahil ang Panginoon pa rin ang kikilos para sa'yo at sa buhay mo at sa mga paglilingkod na ginagawa mo. Kaya sa lahat ng Kabataang Unida Ecumenical ay patuloy tayong manguna, tumindig at maglingkod, mabuhay at padayon sa inyong lahat.